Dalawang tulog na lang mga kapatrol at maglalaro ng muli si Kai Sotto sa unang pre-season game ng Koshigaya Alphas versus Utsunomiya Brex ngayong Sunday. Kai Sotto, palaban daw ngayong nasa Koshigaya Alphas na siya at napakalayo sa nakasanayan natin na isang passive player. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, palaban na daw sa Koshigaya Alphas. Napakalayo sa nakasanayan natin Kai Sotto sa mga previous years na very passive at kulang sa aggressiveness. Bakit kaya nagiging palaban na ang ating idol na si Kai Sotto? Well, ito na siguro ang resulta sa matinding pagpapalakas ng kanyang katawan, and he is now in tip-top condition na siguro alam ni Kai na kaya niya na gawin ang lahat dahil meron na siyang sapat na lakas pati stamina na makipagsabayan sa lahat ng mga challenges in the course of the game. Fighter naman talaga itong si Kai at may gulang ang laro, kaya lang kulang pa siya noon ng lakas ng katawan at madaling mapagod, kaya kahit napilitin ni Kai na maging palaban ay hindi niya ito magagawa. Pero nag-iiba na ang lahat ngayon dahil according sa ating source ay palaban daw si Kai at walang sinasanto. Kahit ang mga world records na kanyang mga kakampi ay nakatikim sa bagong bangis ni Kai. And finally, makikita na natin kung gaano kabangis si Kai ngayong Sunday sa isang pre-season game versus Utsunomiya Brex na isang napakalakas na team. Masusubukan kaagad ang pagiging palaban ni Kai at kung totoong hindi na siya atras sa anumang mga challenges. At ngayong very aggressive na si Kai, ay dapat ring magiging cautious siya dahil mahirap na kapag magka-injury. Masasayang lang ang lahat na pinaghihirapan niya at mga sakripisyo, kaya bawal talaga ang mga injury. Kaya as much as maganda para kay Kai ang pagiging palaban, dapat rin magkaroon ng balance upang masiguro na mapalayo siya sa injury. At balitang PBA naman. Junmar Fajardo, isinalba ang San Miguel Beer versus Rain or Shine. Tinapos ni Junmar Fajardo ang kanyang record night sa pamamagitan ng pagbaon ng game winner sa 113-112 thriller na panalo ng San Miguel Beer laban sa Rain or Shine nitong Webes ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium. Tumabo si Jordan Adams ng 41 points mula 15 of 25 shooting, may 6 rebounds and 4 assists para tulungan ang Beerman na umakyat sa 3-2 record sa Group D ng PBA 49 Governor's Cup Elims. Natagpas ang 4-game winning streak ng Elasto Painters, tinapos ang first round sa 4-1. Bidang-bida si Junmar Fajardo. Na-foul ni Chris Ross si Felix Pangilinan Lemetti habang pabato ng bola sa labas ng 4-point arc. Kalmadong isinalpak ng Painters ang 4 na free throws para persahin ang pang-anim na lead change ng laro, 112-111. At sa nalalabing 3 seconds, mabilis na nag-inbound ang Beerman. Napunta kay Ross ang bola bago binatuhan si Junmar. Pumakbang lang ng isa papasok sa 3-point range itong si Junmar Fajardo bago mabilis na bumitaw sa elbow. Tumalbog muna ang bola sa rim bago nahulog sabay ang final buzzer. Chamba na lang yon. Natatawang pahayag ng The Kraken bago ang umpisa ng post-game interview. Dying seconds na, kailangan na itira. Yan ang sabi ni Fajardo. Naka 4 points lang si Junmar sa first half pero tumapos ng 27 points. 23 points dito, nakuha niya pagbalik mula sa break.
Nakakuha rin ang 8-time MVP ng 21 rebounds. Nilagpasan na si Philip Cesar, 5,834 rebounds, sa 7th place ng all-time most total career rebounds. Naitapon yon ng 6'10" Cebuano sa loob lang ng 10 seasons. Mula sa stripe, 5 of 8 si Junmar at tinakbayan ang record ni dating Beerman Danny Siegel, 2,096 sa 10th all-time ng career free throws made. Pati si rain or shine coach Yang Yao, nailing pero natatawa nang mahulog ang bola ni Junmar. Pero si Pangilinan Lebete durog, heartbroken. Sabi pa niya, dahil nasayang ang career best 28 points mula 5 of 8 shooting sa tres. After coming back like that as a team, we came back from 12 down, made some shots, made some big shots, and then losing that way, it's tough. Yan ang sabi ni Lemete. Natatawang nagkwento si Ross paglabas sa dugout. I don't wanna get fined. Bungad muna ni Ross, ayaw nang i-contest ang foul niya kay Lemete. Lucky he, Junmar Fajardo made a shot. He's making fun of me. You know, he's never serious. And he goes, hey bro, I bailed you out. Stop fouling bro. That's Junmar. Yan ang sabi ni Ross. At nawala din ng saysay ang 24 points, 18 rebounds ni Aaron Fuller ng Rain or Shine at may tig 10 points sina Sergio Perez at Jericho Cruz ng SMB. Habang si rookie RJ Abarrientos, kapado sa sistema ng Barangay Ginebra. Tatapusin ng Ginebra at Phoenix Suns LPJ ang kampanya sa first round ng pool play ngayong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium. Up and down ang kampanya ng Gene King sa 4 na laro at nasa 2-2 sa Group B at ang Fuel Masters naghahanap pa ng unang panalo pagkatapos ng 4 na laro. Hinati sa 2 tig-6 na grupo ang 12 teams, 2 beses harapin ng isang kupunan ang 5 kasama nila sa pool. Top 4 ng Group A at B ang uusan sa quarters. Nakakasabay na sa sistema ng Ginebra, sina new acquisition Stephen Holt, Isaac Rowe, RJ Abarrientos. At kapag umana ang tatlo kasama sina Maverick Ahanmisi, Scotty Thompson at Chapit Aguilar, mababawasan ang load ni Justin Voldy. Tumagay ng double digits ang starters ni Coach Tim Cone at si RJ Abarrientos nang sagasaan ng Twins ang NLEX 119-91 ni Tom Martes. Nag-debut sa PBA ng may 45 points, 10 rebounds, 8 assists, si replacement import Brandon Francis pero hindi na ituloy ang 4th quarter rally ng Fuel Masters at muling tumukod. Samantala nabuhayan ang Blackwater kay replacement import George King. 2 sunod-sunod na panalo ang kinobla ng Bossing.